Ayan, at dinerecho na ngang isakay sa vehicle ng Bureau of Immigration. Hello po mga ka-viral, welcome back to my YouTube channel. Breaking news, Alice Go o Go Huaping ay nahuli ng Interpol Indonesia pagkatapos siya'y maharang sa Jakarta, Indonesia. Ito ay base sa latest report ng Interpol Indonesia. At base sa latest update ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Hontiveros. Base sa latest post ni Senator Risa Hontiveros, aniya, kumpirmado arestado na si Alice Go. I have independently confirmed this with my Indonesian sources as well. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng gumawa ng paraan para siya'y maaresto. Terima kasih to our friends in Indonesia. Inaasahan ko ang pagharap ni Go Huaping sa hearing ng Senado sa lalong madaling panahon. We appreciate the commitment of the NBI to turn her over to the Senate after she is processed. At kung sino man ang tumulong sa kanyang pagtakas, di namin kayo tatantanan. Base naman sa post ni Senator Sherwin Gatchalian, Go Huaping aka Alice Go caught in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. Responsible should be held accountable. Ito ngayon ang latest update kay Alice Go o Go Huaping. Yung taong yon na siya talaga yon. So for the record, at babalikan ko po sa tanong ko mamaya. Sen Joel? One question po kasi just to be clarified, Attorney Galicia, nakita niyo po, sinasabi niyo, nakita niyo po itong Alice Go na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Is that a correct statement, Your Honor? Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. So, ibig sabihin po, inassume po ninyo na siya ito na nagpunta sa inyong opisina at nagpanotaryo po sa inyo. Alam nyo po siya yon. Kasi yun yung una, di ba? Kasi kung alam nyo na hindi siya yon, hindi nyo gagawin yon. So alam nyo na siya yon, nagpunta, nagpakita sa inyo, kaya nyo po ninotaryo. Tama po ba yung sagot na yun? At attorney, sabi nyo hawig. So hindi kayo totally unaware sa mga hearings or kahit sa mga paglimbag ng photo ni Alice Go sa mga dyaryo, hindi nyo totally, hindi naririnig ang mga balita sa radyo dahil nasabi nyo pong hawig niya. So alam nyo yung pagkakamukha ni Mayor Alice. Nakikita naman po talaga yung itsura ni Mayor Go sa mga dyaryo, sa internet. Nakikita ko naman po talaga. Pero talaga yun lang ang aking perception. Mahirap po yata kasi, attorney, no? Dun muna tayo dun sa araw na August 14. Hindi po pwede na perception yung magiging batayan mo bago mo siya inotaryo. Dumating po yung tao, nakita mo po siya, kung ano man yung personal na mekanismo na iyong ginagawa bago ka magnotaryo, ginawa mo po yun. So nung nakita mo po siya, alam mo na siya si Alice Go. Is that yes or no? Attorney, bago nyo sagutin, the Chair would like to acknowledge the presence of Sen Gray. Salamat sa pagdalo. Please proceed, Attorney Galicia, sa tanong ni Sen Joel. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Go, sabi niya sa akin, Alice na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. That alone, yun na po yung pinaka fact-checking ninyo bago kayo magnotaryo. Dahil sinabi niyang siya si Alice, okay na? Ganun lang po ba yun?
Sa totoo lang po, siguro error nga on my part pero para po akong nagulat eh. Nagulat po talaga ako na makakaharap ko itong taong ito. Yeah, Bakit kayo nagulat? Eh kasi po, hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klaseng mataas na tao. Yan, itatanong ko sa inyo yan mamaya konti. wala ho bang nag-utos sa inyo? Basta na lang dumating yung pagkakataon na dumating po siya sa inyong lugar, pumunta siya at nagpanotaryo o may tumawag ho sa inyo beforehand na may darating at magpapanotaryo sa inyo. Pwede ho bang banggitin nyo lang sa committee yung pangyayari, attorney? Meron lang pong nagsabi na kakilala na pumunta po ng opisina ko at hinihintay daw po ako para magpanotaryo. Sinong kakilala po yun? Yun pong, ang alam ko pong pangalan niya talaga, Alan. Alan ano po? Hindi ko po alam ang apelyido eh. Yap. If I Anong may, relasyon niyo sa kanya? anong pagkakilala nyo dun sa Alan? Kasama ko po, ang alam ko po, kamiyembro ko po sa isang organisasyon. Aling organisasyon po? Yun pong aking religion. Ano pong religion nyo? If you may. Pwede ko ba bang hindi sagutin? So, kasama nyo po sa isang relihiyon, si Sir Alan. Opo. Pero hindi nyo alam ang kanilang apelyido. Hindi ko po alam ang apelyido. Okay. So base po doon sa pagkakakilala nyo kay Alan, yun po yung dahilan kung bakit nyo in-entertain si Alice doon sa inyong opisina. Ang wala ho talaga akong alam na magpapanotaryo po siya ng kung sino. Ang sabi lang po ay magpapanotaryo daw. At saka kanina po, attorney, tinanong ni Sen Joel yung tungkol nga dun sa pagpapanotaryo nung Alice Go sa opisina nyo. Pero actually, hindi sa loob ng opisina nyo, di ba? Dun lang siya sa sasakyan niya, yung Opo. Alice di umano na yon. Opo, dun lang po. Regular ba kayong ganyang magnotaryo na hindi nyo pinapapasok sa opisina? At saka 7 p.m. Gabi na po. Gabi na po. Oh, may ganyang, parang may ganyang special consideration ba kayo sa lahat ng mga kliyente nyo na pag magpapanotaryo, okay lang kahit gabi na, past office hours, tapos hindi papasok sa opisina nyo at dun lang nasa sasakyan niya? Actually po, parang nahiya po ako na pababain at paakyatin pa sa opisina ko eh. Kasi ang perception ko nga po, siya si Mayor Go. Bakit naman kayo mahihiya? Kami pong lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, bababa kami sa sasakyan, aakyat sa opisina dahil meron kaming hinihinging serbisyo sa inyo bilang mga profesional. Tama Baka na starstruck kayo masyado kay malamang Alice po po. eh. Talaga pong nagulat po talaga. Your Honor, Madam Chair, Sen Joel. sabi nyo po, hindi nyo kilala, hindi kayo nanonood, pero ngayon nahiyaho kayo na pababain siya doon sa sasakyan. Gabi na ho yun, Attorney Galicia. Attorney Galicia, yung pong inyong ninotaryo nakalagay po doon sa notaryo, Madam Chair, and I hope we can put it into the records of this committee. Ang nakalagay po doon, yung pong mga salitang subscribed and sworn before me. Uulitin ko po, subscribed and sworn before me. Yun po yung nakalagay sa dokumento, Madam Chair. And for the record, nagnotaryo po kayo, Attorney Galicia, na sinasabi nyo hawig kasi at hindi po sworn before you. Parang magkaiba po yun, Attorney. Mag-interject si Sen Sherwin. Actually, sunod na nakalista pagkatapos ng chair sa order of questioning at pinaka-pasensyosong naghintay. Tanong kay Attorney Galicia rin. Sagot na lang po yung tanong ni Senator Joel bago po. Akala ko interjection dun sa tanong ni Sen Joel. Pakisagot muna, Attorney Galicia, and then mag-interject si Sen Sherwin. Pwede ho bang ulitin? Parang na ano po ako. Kasi ho, nakalagay po dun sa Dun sa ano, dokumento nyo, subscribe dun sa- sworn, subscribe and sworn before you. Pero sabi nyo nung una, hindi kayo sigurado at parang kahawig lang. Pero may binanggit din po kayo, kaya kayo nahiyang pababain dahil si Mayor Alice Go nga yun. So which is which? Actually, pareho po eh.
Ano ho kasi talaga nagulat po talaga ako sa kanya Yun naman pong subscribed and sworn is sabi ko nga po sa inyo, nawala na po ako ng nawala na po ako ng, parang nagulat po talaga ako dun sa nangyari Attorney Galicia, bago mag interject si Sen. Sherwin, hindi nga ba mas importanteng siguraduhin yung identity nung nagpe-presenta sa inyong Alice Go dahil sa lahat ng issue sa kanya? Tama po. Naintindihan ko po yun pong sinasabi po ninyo, pero sabi ko nga po sa inyo, at that point in time, hindi ko na po naisip yun. Madam Ako Chair, sayang, just sana to put naisip- on record, Madam Chair, Okay, Sen. Joel, and then magkaiba po Sen. Sherwin. yung sinasabi ni Attorney Galicia, itim at puti, hindi ho talaga pwedeng pareho. Hindi ho po pwedeng pareho, no? Kaya unfortunately, Attorney Galicia, I would also remind you na in the 18th Congress dito po sa Senado, we passed Republic Act number 11594 na nagtataas ng parusa sa perjury. I just want to put that on record. Thank you. Salamat, Sen. Joel. And one last bago si Sen. Sherwin, briefly, niretain nyo ba may niretain ba kayong kopya ng ID na pinresent? At pinirmahan ba ni Alice Go na yan yung notarial book ninyo as required by the rules? Wala naman pong pinapipirmahan ako na libro para po Hindi ba rules po yun? Pag tiningnan nyo po yun pong form na sinasubmit namin, wala naman dun pong format na nakalagay na kailangang pumirma ang nagpanotaryo. Ido-double check ko po yan, Attorney Galicia. Madam Chair. Could we, and before I call Sen. Sherwin and Sen. Grace, DOJ, can you speak on that? Hindi nga ba rules na pag kahit sino pong tao nagpanotaryo, pipirma sa notarial book? May rules ang- Yusek T. Yes, Madam Chair. May rules ang Supreme Court specifically para sa mga notaryo. At naalala ko, meron talagang requirement doon, no? May mga safeguards to. Kasama doon sa safeguard yung in evidence of identity, which is the ID, no? Hindi na pwedeng sedula lang, no? Kailangan ID talaga, current ID, government issued, may pirma at may litrato ng may hawak na ID. At bukod doon, isa din sa mga safeguards yung pipirma mismo sa notarial book yung nagpanotaryo. Hanapin namin ngayon yung specific provision at sabihin namin mamaya. Thank you so much, Yusek T. Sen. Sherwin and then Sen. Grace. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Joel at ni Senator Risa. Nasabi niyo, Attorney Galicia, na may tumawag ho sa inyong isang certain Alan na kasama niyo sa religion ho ninyo. Hindi niyo rin ho matandaan kung sino itong Alan na ito. Tama po ba? Anong last name niya? Hindi ko lang po alam ang apelyido niya. Anong alam oras ko po siya tumawag sa inyo? Actually po, ang tumawag sa akin, sekretarya ko. Sekretarya niyo ang tumawag Na po sa inyo? naghihintay daw po sa law office. Sino ho ang tumawag sa inyo? Si Alan o yung sekretarya Yung niyo? sekretarya ko po. And then, Sen. Sherwin, meaning nasa labas na kayo ng opisina noon, then bumalik pa kayo? Oho, kasi bumabalik naman po talaga ako ng opisina. Malapit lang ang bahay ko sa opisina. Okay, salamat, Sen. Sherwin. thank you. And then, si Alan ang tumawag sa inyong sekretary. Ang tumawag sa akin po yung sekretary ko na may naghihintay daw na magpapanotaryo. Si Alan ho, sino tinawagan niya? Tinawagan, wala naman po akong sinabing tinawagan ni Alan. Ang sinasabi sekretary ko po, niyo, ang sekretarya ko po ang tumawag sa akin. inyo. Kanina narinig ko, sabi niyo may tumawag sa inyong Alan. Hindi ang tumawag po sa akin yung sekretarya ko. Sino po ang tinawagan ni Alan? Wala po akong sinabing tinawagan ni Alan. Kanina ho, may Alan. Sino ang kausap ni Alan? Ay, baka wala po ako, hindi po kami nagkausap nun. Paano inarrange nung Alan na kayo ay magnonotaryo sa dokumento ni Mayor Alice? Doon lang po sa office ko. Naghihintay po daw siya doon para magpanotaryo. Nag-walk-in po siya? Oo, nagpunta po siya. Okay, thank you, Sen. Sherwin. So si Alan nag-walk-in sa inyong opisina at sinabi po sa inyong secretary na ano ho ang sabi sa inyong secretary? Magpapanotaryo daw po siya. Hihintay niya daw po Siya ako. mismo, Yun hindi ang si sabi Alice sa- Go? Wala naman pong sinabing Alice Go. Walang sinabing Alice Go. Wala pong sinabi. Siya ang magpapanotaryo. At tumawag sa inyo yung secretary ho ninyo. Anong oras ho tumawag ang inyong secretary sa inyo? Siguro mga ano po yun, mga alas 4 Alas 4. ng hapon. At sabi niya may magpapanotaryo
at si Alan ang magpapanotaryo. Tama ho? Yun po ang sabi. Yan sabi ng secretary niyo. Tama? Basta may naghihintay po sa akin na magpapanotary daw po si Alan. Yun po Okay. ang sabi. At kahit hindi niyo ho kilala ito dahil ka religion niyo, bumalik ho kayo sa inyong opisina. Kasi normally po talaga bumabalik po ako sa office. Nang ano oras ho yung nung bumalik ho kayo? Depende po kasi nga po, kinukuha ko yung mga files na gagawin ko para sa kinabukasang hearing o kung anumang mga pendings ko. Madalas po talaga ako, bumabalik po talaga ako sa opisina. Okay. At So, hindi niyo hindi- na nakita si Alan. Si Alice Guo na ang nakita niyo. Hindi, andun po siya, tinawag niya po. Andun pa si Alan. Tinawag niya po ako eh. Hindi ko naman po lalapitan yun kung hindi ko naman nakita si Alan. So andun pa ho si Alan. Nandun po Okay. siya. And kinuha niyo ho kung anong pangalan niya, anong apelyido niya. Siyempre, bigla nila may walk-in na lang ho Hindi po. doon eh. Dahil nga po, nakilala ko na po siya dati.